Ang pagmamahal daw sa salapi ay pinagmumulan ng lahat ng kasamaan. Dahil dito nagmumula ang pagiging sakim, pagiging mapagmalabi sa ibang tao, at sabi niya, ito din ang naglalayo kung minsan sa tao mula sa kanyang pananampalataya o mula sa Diyos. Sa makatuwid, hindi masamang maging mayaman. Ano ang masama? Yung mahalin mo ang yaman at maging alipin ka at maging bihag ka ng iyong kayamanan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang paalis na si Jesus, may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalon niya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong ama at ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po ng iya'y tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tiningnan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay mo sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ng kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan, kung gayoy, sino ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Masama po bang maging mayaman? Masama po ba? Ayan, sabi ko na nga ba marami sigurong mayaman sa inyo. Pero, totoo naman po, hindi naman masamang maging mayaman. Sa katunayan, sa banal na kasulatan, Proverbs chapter 10 verse 22, sinasabi po doon na ang kayamanan ay ibinibigay ng Panginoon bilang pagpapala at ito'y walang kalakip na pagdurusa o kapigatian. Sinasabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso na sadyang pinayayaman ng Diyos ang ilang mga tao upang ang kayamanang ito ay hindi lang maging pagpapala sa kanila, kundi maibahagi din nila sa iba. Kaya nga ang pananaw ng mga Hudyo tungkol sa mga taong masagana ay mga taong kinalulugdan ng Diyos. Ang tingin noon ng mga Hudyo, kapag mayaman ka, ibig sabihin kalugod-lugod ka sa Diyos. Kaya paano mo sasabihin na ang mayaman, na masama ang maging mayaman? Subalit, sinasabi rin sa atin ng banal na kasulatan sa unang sulat ni San Pablo kay Timoteo, "The love of money is the root of all evil." Pakiulit nga po, ang pagmamahal daw sa salapi ay pinagmumulan ng lahat ng kasamaan.
Dahil dito nagmumula ang pagiging sakim, pagiging mapagmalabis sa ibang tao, at sabi niya, ito din ang naglalayo kung minsan sa tao mula sa kanyang pananampalataya o mula sa Diyos. Sa makatuwid, hindi masamang maging mayaman. Ano ang masama? Yung mahalin mo ang yaman at maging alipin ka at maging bihag ka ng iyong kayamanan. Minamahal ko mga kapatid, kaya sa unang pagbasa natin ngayon, mas minamahalaga ang karunungan kaysa kayamanan. Nang tinanong si Solomon, anong hihilingin mo at ibibigay ko sa iyo? Anong hiniling ni Solomon? Karunungan o kayamanan? Karunungan. Kung kayo ang tatanungin ng Diyos ngayon, humiling kayo ng kahit na ano ang hihilingin ninyo sa Panginoon? Akin na lang po yung jackpot sa loto. Yung solo lang po, Lord, yung ako lang. But kidding aside, if you have money but not have wisdom, your money will go to nothing. Ang isang taong may kayamanan pero walang karunungan, ang kanyang kayamanan mauuwi sa wala. Pero ang taong may karunungan, kahit wala siyang yaman ngayon, ano ang sabi ng unang pagbasa? Darating ang panahon, mapagyayaman siya nito. Dahil ang karunungang tinutukoy ay ang karunungang nagmumula sa Diyos. At ang karunungang nagmumula sa Diyos ay walang ibang hinahangad kundi yung ikabubuti ng tao. Kaya, kapag may karunungan ka, marunong kang humawak ng pera. Kapag may karunungan ka, kahit kapangyarihan ang ibigay sa iyo, kaya mo yang panghawakan. At kapag ikaw ay may karunungan, hindi mo napapabayaan kahit ang iyong mga ugnayan. In short, alam mo ang lugar ng pera sa buhay mo. Hindi Diyos ang pera mo at ang pera'y hindi pamalit sa mga taong mahal mo. Kaya nga ang ganda ng kanta na palagi nating paboritong mga Pilipino. Ano ang sinasabi doon? Ikaw ang aking tanging yaman. At ito'y kanino patungkol? Sa Diyos. Pero hindi lang ito patungkol sa Diyos. Kinakanta din natin ang tanging yaman kapag may namamatay, kasi para sa ating mga Pilipino, lalo na, ang tanging yaman natin ay yung mga mahal natin sa buhay. Amen ba yon? Kaya nga paano natin dapat unawain ang kayamanan ayon sa karunungan ng Diyos? Tanong niyo sa akin, paano? Ang pamantayan natin ay ang pinakamahalagang utos. Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Ibigin mo siya ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng sarili. In short, yung perang meron ka ay ibinibigay sa iyo upang lumalim ang pagmamahal mo sa Diyos at sa iyong kapwa-tao. If that is not the purpose of money in your life, then you might be using your money for the wrong purpose. Are you listening to me? Dapat kapag mayroon tayong pera, mas natututo tayong magmahal. At hindi yung pera ang ating minamahal. Kaya nga, ang dahilan ni Jesus, kaya niya sinabi sa lalaking mayaman, kung nais mong maging ganap, may kulang pa sa iyo. Nagagawa mo na lahat ng mabuti, pero may kulang pa sa iyo. Ano ang kulang sa iyo? Hindi mo pa kayang ihiwalay ang sarili mo sa yaman mo. Hindi mo pa nakikita na yung kayamanan mo ay hindi lang para sa iyo, kundi dapat ay ibahagi mo sa kapwa-tao. At ang kayamanan mo, hindi ka dapat alipinin nito, kundi dapat yung pera mo gagamitin mo para maibahagi mo sa kapwa-tao at para may maialay ka sa Panginoon. Malungkot ang lalaking mayaman, binatang lalaking mayaman, the rich young man, dahil alipin siya ng yaman niya. Hindi siya makawala doon.
At sino mang alipin ay hindi masaya. Kaya nga nang tiningnan siya ni Jesus, nakita ni Jesus yung kalungkutan niyang iyon. Hindi niya gusto na maghirap yung taong yun. Ang gusto lang ni Jesus, makita ng mayamang ito ang lugar ng Diyos sa buhay niya. And don't think that it only refers to rich people na maraming pera. Kahit naman yung mga taong hindi masyadong marami yung pera, kung minsan wala ding puwang ang Diyos sa buhay nila. Yes, I understand. Mahirap ang buhay ngayon. Tama o mali? Mataas ang bayarin sa tubig at kuryente. Tama? Kasi nadagdagan pa ng bayarin sa internet, nadagdagan pa ng delivery ng mga pagkain sa bahay ninyo, at syempre katatapos lang ng 10-10 sale sa mga online shopping. In short, napakadami na kasi nating gastos, kaya parang feeling natin, laging kulang, laging kapos ang kinikita natin. Tama o mali? Kaya no one is exempted from this idea na kung minsan, mas minamahalaga natin ang kumita kaysa palalimin ang ugnayan natin sa Diyos. In short, yung pera, nakikita na lang natin na dapat nating gugulin sa ating mga sarili at wala nang puwang dito ang Diyos at ang ating kapwa. Tama o mali? Bakit ako magbibigay, Father, sa simbahan? Ako nga lang mismo, kapos na ako. Father, bakit pa ako tutulong sa mga nangangailangan? Sa akin nga, kulang na kulang pa ang perang meron ako. Makinig kayo. Kulang ba talaga ang perang meron kayo? O mali lang ang priority ninyo na pinaglalaanan ninyo ng pera? Pansinin nga ninyo yung cabinet ninyo. Pansinin nga po ninyo yung binili ninyo sa online shopping nung 99 sale. Nagamit nyo ba talaga? Kailangan nyo ba talaga? O tinatanong nyo rin sa sarili ko, bakit ko ba binili to? Because sometimes we have the wrong attitude with money. Mali ang pananaw natin tungkol sa pera. We just want to enjoy our money and we fail to realize that our money is a blessing from God that He is giving us because He wants us to share to those who are in need. And He wants us to use this to glorify Him. Nakikinig pa kayo? Sino sa inyo dito ang may subscription sa mga video streaming platforms? Taas ang kamay. Netflix, YouTube, o kahit yung mga iba-ibang media streaming platforms. YouTube, Netflix, ano pa ba? Prime, Disney Plus. Taas ang kamay ng mga may subscription. Taas ang kamay. Spotify Premium. Sino meron dito? O yung iba, kayo, lang sa kapitbahay. Nakikigamit lang sa iba. Anyway, alam nyo, nakalulungkot isipin, pag sa mga ganitong bagay, may pambayad tayo. Pero yung mga app na tumutulong sa ating magdasal, gusto natin lagi libre. Father, dasal naman yan, dapat libre. Ganon? Father, sa simbahan, dapat libre. Kahit hindi na ako maghulog sa kolekta, okay lang. Ganon? Kapag sale, bigay todo. Pag sa simbahan, pagpapalaliming ng ugnayan sa Diyos, walang pera. Ano ang priority mo? Palalimin ng ugnayan sa Diyos o maging alipin ng salapi? Minamahal ko mga kapatid, hindi ka magiging masaya kapag naging alipin ka ng pera. Dahil darating ang panahon, mauubos yan. At sa mga pagkakataon, sa wakas ng iyong buhay, hindi mo naman hahanapin yung pera mo eh. Ano ang hahanapin mo? Ang Diyos at ang mga mahal mo sa buhay. Amen? Kaya instead of wasting your time just to earn money, hindi masama na kumita, hindi masamang mag-ipon, pero masama na dahil sa pag-iipon mo at dahil sa paghahangad mo ng maraming kita, napapabayaan mo na ang relasyon mo sa Diyos at napapabayaan mo ang relasyon mo sa iyong kapwa.
Maraming mga tao, sasabihin, Father, sorry, hindi po ako nakakasimba. Ikaw, bakit? Busy po sa trabaho eh. Ganon? Sige nga, bakit ka may buhay? Sinong dahilan? Pakisagot nga po ako, anong dahilan bakit tayo may buhay? Kanino galing ang buhay? Bakit ka may lakas para maghanap buhay? Saan galing? Sa Diyos. Yung pagkakataong maghanap buhay, kanino galing? Sa Diyos. Kaya nais ko ipaalala sa iyo, kapatid, nabubuhay ka. Hindi ka naghahanap buhay para baliktad. Naghahanap buhay ka para mabuhay. Hindi ka nabubuhay para maghanap buhay. Huwag kang maging alipin ng salapi. At huwag mong pabayaan na habang lumalago ang pera mo, nakakaligtain mo ng palakihin ang mga anak mo. Huwag mong kakalimutan na habang nagpapalago ka ng pera, may mga magulang kang tumatanda. May panahon ka ba para sa kanila? Tandaan mo, hindi mapapalitan ng material na bagay ang iyong ugnayan sa iyong mga mahal sa buhay. Minsan po, umuwi ako sa amin at yung mga kapatid ko'y mukhang balisa. Sabi nila, Kuya, si Mami may gustong sabihin sa'yo. Kinabahan ako. Kasi ang mami ko wala sa sala, nagtago sa kwarto. Sabi ko, ano kayang nangyari? Pinuntahan ko ang mami ko sa kwarto at hiyang-hiya siyang tumingin sa akin. Sabi niya, Anak, di ba may bago kang damit? Sabi ko, Opo. Yung alba, yung panloob ng pare, mahal po ito eh. Tapos, Anak, di ba mahal yan? Sabi ko, oo. Hiyang-hiya siya kasi alam niyang pinag-ipunan ko yun. Hindi pa naman po ako pari nun eh. Seminarista pa lang ako nun at tinitipid ko lang yung allowance ko at para mabili ko yun, ilang merienda at tanghalian din yung hindi ko kinain pag free day ko. Pinaghirapan ko yun. At sabi ng mami ko, hiyang-hiya siya, pasensya ka na anak, nasunog ko kasi yung damit mo. Tapos umiyak siya. Sorry anak. Alam niyo kung anong ginawa ko? Inakbayan ko siya. Tapos niyakap ko. Mami, yung damit, napapalitan. Ikaw, hindi. Let us not forget that persons are more valuable than things. Mas mahalaga din ang Diyos kaysa sa lahat ng mga bagay na meron ka ngayon. Ikaw man ang pinakamagaling sa mundo, ikaw man ang pinakamabait, ikaw man ang pinakamayaman, ikaw man ang pinakamakapangyarihan. Pag wala ang Diyos sa buhay mo, hindi ka pa rin magiging masaya. Kaya nung tumalikod ang lalaking mayaman kay Jesus, umalis siyang malungkot sapagkat iniwan niya si Jesus na tunay na magbibigay sa kanya ng kaligayahan. At ganun din ang nangyayari kapag tinatalikuran natin ang sarili nating kapamilya, kapag tinatalikuran natin yung kapwa na dapat nating mahalin, alang-alang lang sa salapi na kung minsan ay mas minamahalaga natin. Kaya sana matutunan natin kung ano ang tunay na mahalaga, ang atin bang mga ugnayan o ang ating kayamanan. Amen. Mula sa makasaysayang simbahan ng Baraswain, binabati ko kayong lahat at nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking social media ministry, ang Sa Madaling Sabi. Ang aking mga pagninilay araw-araw ay maaari din po ninyong marinig sa #1 Catholic prayer app sa buong mundo, ang Hallow app. Alam nyo ba na maaari din ninyo itong i-download ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store para manatili kayong updated sa mga pagninilay sa Ebanghelyo araw-araw. Gayun din naman, huwag niyong kalimutan na i-like at mag-subscribe sa aking social media platforms na makikita po ninyo dito sa ating screen para manatili kayong updated sa mga bagong contents.
Maririnig din ninyo ang aking podcast sa Spotify. Naglalabas po ako ng content every Thursday at yan po ang Sabihin Mo sa Akin. Kung na-inspire at na-bless ka ng reflection na ito, huwag mo sanang kalimutan na i-share din ito sa mga kapamilya o kaibigan mo na nangangailangang marinig din ang mensaheng ito. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation. Hanggang sa muli.